Kikoro magpapakitang gilas sa mga officer ng Division 1. Kapka tinatarget na ni Kaijo number 9 at sino nga ba si Hikari Shinomiya? Kaya naman wag na natin patagalin pa. Let's go! Naalala ni Kapka ang sinabi ni Mr. Isaw na kailangan itong ipakita na siya ay mapapakinabangan para siya ay mabuhay kung kaya't hindi niya raw sasayangin ang ibinigay sa kanyang pagkakataon. Ngayong nakapasok na ang mga Kaiju sa neutralization zone ay inutusan na silang patayin ng mga ito kung kaya't si Shinomiya ay binuksan na ang kanyang personalized weapon at sinabing handa na raw siya upang umatake. Inutusan naman ni Narumi ang platoon ng Shinonome upang bigyan ng backup si Shinomiya, subalit biglang lumitaw ang isang Kaiju sa harapan ng Shinonome platoon pero bigla din sumugod si Shinomiya at madali lamang itong tinapos. Nagulat ang lahat sa pinakita na Shinomiya, subalit sa kanyang isip na hindi pa sapat ang kanyang ginawa dahil mas mabilis pa rin daw si Vice Captain Hoshina. Sabay umatake muli ito sa Kaiju at habang papalapit sa Kaiju ay naisip niyang mas mabigat ang pag-atake ni Captain Hashiro at pinatay niyang muli ang isa pang Kaiju. Natuwa naman si Kapka sa pinapakita ni Shinomiya at sinabi ng platoon leader ng Shinonome Group na hindi na raw masama ang pinapakita nito at isang Kaiju ang nagpakita sa kanyang likuran, pero naroon muli si Shinomiya upang barilin ito at pinayuhan niya ang platoon leader na wag daw ibaba nito ang kanyang depensa. Medyo naiinis naman ang platoon leader doon at mukhang pang superstar daw talaga ang galawan ni Shinomiya, pero mukhang magkakasundo pa rin daw sila nito at sinabi naman ng isang lalaki na talaga daw bang nasa unang taon pa lamang si Shinomiya at sinabi naman ni Eiji kay Narumi na mas malakas daw si Shinomiya kung ikukumpara sa kanya noong ito'y nasa unang taon pa lamang din. Medyo nagtataka naman si Narumi dahil kahit daw na may nangyari noon na nakita nila ang Ant-type Kaiju during sa paggawa ng tunnel, ay ngayon lamang daw nangyari sa history na magpakita ang Ant-type Kaiju na pumunta sa ibabaw ng lupa. Mukhang naiiba daw ang behavior ng mga Kaiju ngayon gaya na nangyari sa base ng Division 3 wika ni Eiji at sagot naman ni Narumi na narito lamang daw sa paligid ang leader na may goal sa kanyang isipan. Nakatanggap naman sila ng report na maraming Kaiju ang nag-ipon-ipon sa bandang western region, kaya naman si Kapka ay naganda para sa laban habang sila Mr. Isaw ay nanonood sa mga mangyayari. Ngayon daw ay tignan daw nila ang kayang gawin ng Kaiju number 8 at doon ay handa ng makipaglaban ng ating bida at sa paglabas ng isang Kaiju ay dali-dali siyang sinugod nito, ngunit si Kapka ay nakaiwas sa pag-atake gamit ang kanyang partial transformation. Sabay suntok sa katawan ng Kaiju ngunit tila ba walang nangyari sa kanyang pag-atake. Inataking muli si Kapka ng Kaiju at swerteng nakaiwas naman siya at tinanong ng isang official kung bakit daw hindi nagbabago ng anyo si Kapka at naisip ng ating bida na hindi niya matatalo ang Kaiju kung hindi siya magbabago ng anyo. Subalit bigla niyang naisip ang nangyari sa nakaraan kung saan siya ay nawala sa sarili at doon ay muli siyang inatake ng Kaiju. Mabuti na lamang ay naiwasan niya ang asido na binuga ng halimaw. Hindi raw yun ang oras upang siya ay mag-alinlangan sapagat ngayon ay kailangan niyang mabuhay at makasama si Bina sa pakikipaglaban kung kaya't nagsimula na siyang magbago ng anyo, pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabigo siyang gawin ito. Nagulat at nagtaka ang lahat sa nangyari kasabay nun ay tinamaan na din si Kapka ng pag-atake ng Kaiju at nagtamo siya ng matinding pinsala at napatanong sa kanyang isipan kung bakit hindi niya kayang magbago ng anyo. Nagulat naman si Shinomiya at Eiji sa kanilang narinig at nag-report muli ang isang lalaki na merong malakas na Kaiju ang paparating sa neutralization zone at sinabi naman ni Narumi na sa wakas ay magpapakita na ang leader at sinabing muli ng lalaki na sa ngayon daw ay nasa ilalim ito ng Kaiju number 8. Doon ay napagtanto ni Narumi na maaaring ang target ng leader ay si Kapka mismo, sabay nagpakita na si Kaiju number 9 kung saan nakasakay or nakasalib ito sa Ant-type na Kaiju. Nagpakita sa harap ni Kapka ang normal na Kaiju at unti-unting nagpapakita si Kaiju number 9 at laking gulat ni Kapka nang magpakita ito sa kanya at laking gulat din ng lahat nang malaman nila ito. Sinabi ni Kaiju number 9 na nakapagtataka naman daw dahil na-detect niya ang power ni Kaiju number 8, ngunit mukhang wala naman daw ito at tinanong si Kapka na maaaring ito raw mismo si Kaiju number 8. Naisip ni Kapka na nagkaroon ng ability si Kaiju number 9 upang siya ay ma-detect at doon ay bigla siyang inatake nito sa kanyang braso at sinabing susubukan niya daw kung si Kapka ba talaga si Kaiju number 8 upang kanyang malaman. Sobrang napahiyo si Kapka sa sakit dahil sa atake na kanyang natamo at tinanong ni Narumi kung ano daw ba ang status sa pagpapalit anyo ni Kapka, pero sagot ng operator na bigo daw itong muli sa pagbabagong anyo. Sinabi ni Eiji na kailangan nila ng plano dahil kung hindi ay mawawala sa kanila si Kaiju number 8 kung kaya't si Narumi ay tutungo na dapat kung nasaan si Kapka, pero isang Kaiju ang biglang nagpakita sa kanya at laking gulat nito dahil nagpakita rin si Kaiju number 9 sa kanyang harapan. Iniisip ni Narumi kung nanganak daw ba ito or hiniwalay niya ang kanyang katawan or maaari daw kaya
silang dalawa talaga si Kaiju number 9 noong simula pa lamang. Pinipigilan daw talaga ng mga Kaiju si Captain Narumi upang makatulong kay Kapka at bigla na naman silang nagulat dahil ang mga Kaiju na kanilang pinatay kanina ay unti-unting bumabalik sa kanilang buhay at kagaya daw ito ng nangyari sa report ng 3rd Division. Kung katulad daw ito ng pangyayari sa laban ng 3rd Division ay pagkatapos mabuhay ng mga Kaiju ay mas lalakas pa ang mga ito at doon ay sinabi ng bawat platoon na ang lahat ng Kaiju na kanilang pinatay ay tuluyan ng bumalik ang kanilang buhay. Katulad daw ng pangyayari sa case ng 3rd Division ay ganun rin daw ang nangyayari sa laban ngayon at napagtanto nila na Rumi na sa pagdating ni Kaiju number 9 ay binaligtad nito ang kanilang sitwasyon. Sumunod ay sinabi ni Kaiju number 9 na mukhang tapos na daw niyang itanim ang kanyang binhi sa ibang Kaiju at sa case naman daw ni Kapka ay papatay niya daw ito upang makuha niya ang napakalakas na kapangyarihan ni Kapka. Inatake ni Kaiju number 9 si Kapka sa paa at napapamura ang ating bida dahil sobrang hirap daw harapin ang isang atake na hindi makita at inataking muli siya ng Kaiju at napalipad muli dahil sa malakas na impact kung kaya't kailangan daw niya itong pabagsakin dahil sa delikado itong nilalang pero bigla siyang napatigil sapagkat bakit daw nangyayari sa kanya ito ngayon. Dahil sa pagiging lutang ni Kapka ay na-corner na siya ni Kaiju number 9 at sinabing paalam na sayo pero biglang nagpakita si Shinomiya at hinati si Kaiju number 9 sa gitna na kinagulat naman ng Kaiju. Sa pagdating ni Shinomiya ay nailigtas niya ang buhay ni Kapka at pagtatanong ni Kaiju number 9 na sino daw ba itong muli, ngunit sagot ni Shinomiya na hindi na raw kailangan itong alalahanin pa sapagkat ngayon ay mamamatay na rin naman na daw ito. Ngayon ay si Kapka at Shinomiya na ang haharap kay Kaiju number 9 at doon ay tila ba na alerto si Mr. Isao pero sinabi sa kanya ng isang officer na kumalma na muna daw ito dahil ang plano pala nito ay pumunta sa laban in case na magwala muli si Kapka at hinahangaan daw ng lalaking ito si Mr. Isao pero ang paggamit ng numbers weapon ay napapaikli ang buhay ni Mr. Isao at sa paulit-ulit na paggamit ay magiging delikado na ang kanyang buhay. Sagot naman ni Mr. Isao na aware naman daw siya sa bagay na yun at bukod pa raw doon ay ito raw ang isang laban na kailangang lagpasan ng susunod na henerasyon. Tanong ni Shinomiya kung kaya daw bang magpalit ng anyo ni Kapka pero sagot ni Kapka na ilang ulit niya na itong sinubukan pero hindi niya pa rin ito magawa kung kaya't naisip ni Shinomiya na may kinalaman daw kaya dito si Kaiju number 9. Doon ay nagsimula ng muling umatake si Kaiju number 9 pero nagawa nilang makaiwas dito at sinabi ni Shinomiya na susugatan niya daw ng malala si Kaiju number 9 upang mapabagal ang paggalaw nito at kung pinipigilan daw ni Kaiju number 9 ang pagpapalit anyo ni Kapka ay maaaring may paraan din upang masolusyonan nito. Hindi man daw niyang gustong aminin pero kailangan niya daw ang power ni Kapka upang matalo ang kanilang kalaban kaya naman nagsimula na silang muling sugudin si Kaiju number 9 sa magkabilang gilid at tugon ni number 9 na hindi raw patas ang ginawa nila Kapka. Kaya naman hinati ni number 9 ng kanyang mukha upang magkaroon ng dalawang ulo at doon ay natake niyang muli sila Kapka at Shinomiya at naisip ni Shinomiya na hindi niya raw mahulaan ang mga susunod na gagawin ni number 9. Isang Kaiju ang nagpakita sa gilid ni Shinomiya at biglang lumitaw muli si number 9 sa ibabaw ng Kaiju at nagawang mapinsala si Shinomiya kung kaya't napahiyaw na lamang si Kapka subalit biglang sumulpot si Shinomiya sa harap ni number 9 at nagawang putulin ng mga galamay nito. Pagod na raw si Shinomiya ang matalo at walang magawa sa mga laban at sisiguraduhin niya daw sa mga oras na yun na siya naman daw ang magliligtas sa iba. Mabilis na nakakalapit at nakakaiwas si Shinomiya sa mga atake sa kanya at namangha ang lalaking officer dahil biglang nag-improve ang galaw nito na para daw bang pinapanood niya ang kabataan ng isang babae at tinanong si Mr. Isao kung tama daw ba siya doon. Pinakita ang nakaraan kung saan bata pa lamang si Kikuru at kanyang pinapanood ang kanyang ina na si Hikari Shinomiya, isang captain sa 2nd Division. Gamit ang weapon number 4 ay madali lamang nagagawa ni Hikari ang kanyang trabaho at nabansagan siya bilang isang Valkyrie na sobra talagang hinahangaan ng mga tao noon. Kahit ang mga kaklase ni Kikuru ay hinahangaan si Hikari at laking gulat nila dahil anak pala si Kikuru ng pinakamalakas na captain sa panahon na yon at sobrang proud na proud si Kikuru sa kanyang ina. Sa pag-uwi ni Hikari ay masaya siyang sinalubong ni Kikuru at sinabi naman ni Mr. Isao na pagod daw ang kanyang ina pero si Hikari ay nakipaglaro sa kanyang anak kung kaya't wala nang nagawa doon ang kanyang asawa. Sinabi ni Kikuru sa kanyang ina na pinapanood daw nila ito sa TV at sinabi daw ng lahat na sobrang cool daw ni Hikari at tanong naman ni Hikari na wala daw bang nasaktan sa kanila at nang sinabi ni Kikuru na wala naman daw ay mas naging masaya si Hikari dito. Tanong ni Kikuru na masakit daw ba ang braso ng kanyang ina at sagot naman ni Hikari na oo daw dahil medyo malakas daw ang kanilang nakalaban na Kaiju ngayon at doon ay sinabi ni Kikuru na balang araw daw ay sasali siya sa Defense Force upang iligtas ang kanyang ina. Kung kaya't nagkatinginan ng mag-asawa at napangiti dito si Hikari at sinabi
sa kanyang anak na kapag nasa panganib naman daw si Kikuru ay ililigtas niya naman daw din ito. Subalit sa sumunod na pangyayari ay pinakitang namatay na si Hikari dahil sa pakikipaglaban niya sa Kaiju number 6 na sobrang kinalungkot ng lahat. Kung hindi raw dahil sa pagsasakripisyo ni Hikari ay maaaring mas malala pa ang pinsala na ginawa ng Kaiju number 6 at naisip ni Kikuru sa kanyang sarili na isa siyang sinungaling sapagkat hindi niya nagawang iligtas ang kanyang ina at sobra itong humihingi ng sorry kay Hikari. Nagulat si Kikuru nang makita niya ang itsura ni Mr. Isaw na matindi talaga ang galit kung kaya't pinunasan niya ang kanyang luha at pinakita ang present day kung saan nagawang hiwain ni Kikuru ang mga galamay ni number 9 at sinabing magiging malakas daw siya upang iligtas ang lahat alang-alang sa kanyang ina at wala daw mamamatay sa kanyang mga kasamahan. Sobrang lakas pala ng ina ni Kikuru dahil naturingan itong pinakamalakas sa kanyang panahon, subalit nakakalungkot lamang dahil maaga itong namatay. Kaya mag-follow lamang sa aking page at mag-subscribe na din at hanggang dito na lamang. Goodbye!